Magluluto tayo ngayon ng chop suey. At ito naman ang version namin. Nabalatan na nga pala itong mga nabili kong hipon sa supermarket. Timplahan lang ito ng paminta at asin, saka na ito paghalu-haluing mabuti. Ngayon, pwede na tayong maggisa. Gamit dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. Pagkalagay nga ng mantika, painitin lang ito saglit. Saka na ilagay yung mga natimplahang hipon kanina. Igisa-gisa lang ang hipon at pagka nakita ng medyo nagbabago yung kulay, pwede nang ilagay yung assorted bell peppers. Patuloy lang itong igisa-gisa at pagka naamoy na rin yung bango ng bell peppers, pwede nang ilagay ang celery. Haluin lang ito saglit at agad nang isunod ang carrots. Patuloy lang itong igisa-gisa hanggang sa makitang nagbago na yung kulay ng hipon, gaya nito. At para nga hindi ma-overcook ang hipon, agad na itong hanguin at ilipat sa ibang lalagyan. Saka na ito itabi. Ngayon, maggigisa ulit tayo. Para mapalambot muna natin ang liempo bago ito magmantika, maglagay ng konting tubig. Takpan hanggang sa matuyuan nito ng tubig at magmantika. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Yan, pag naubusan na ito ng tubig, patuloy lang itong halu-haluin para mapalabas ang mantika. At ngayon nga nagmantika na ito, pwede nang ilagay ang bawang. Gisa-gisahin lang ang bawang. At pagka naamoy na ang bango nito, pwede nang ilagay ang sibuyas. Patuloy lang itong gisa-gisahin. At ngayon nga mabango na ang sibuyas, pwede nang ilagay ang bagong na lamang. At igisa-gisa lang ito ng 1 minuto. Ilagay na mga siling labuyo. Ito naman pala yung mga nabili kong broccoli dito sa palengke namin. Ayan, nililiit. Malambot pa ang tangkay nito. At yung parte makakapal, hiniwaan ko lang sa gitna para pantay ang pagkakaluto. At dahil nga sa nagdadagdag na tayo ng maramihang rekado, gamitin dito yung pinakamalakas na setting ng apoy. Ito rin cauliflower. Lahat ng malambot na tangkay, sinama ko na rin. Haluin lang itong mabuti, saka natakpan. At lutuin ito ng 2 minuto. O kaya ay hanggang sa medyo malanta na ang gulay. Ayan o. Makikita na medyo lanta ng mga gulay. Patuloy pa itong igisa-gisa ng 1 minuto. Huwag nang takpan. Para naman hindi ma-overcook at firm pa yung texture ng gulay. Ngayon nga medyo luto na ang mga matitigas na gulay, pwede nang ilagay ang guisantes at ang repolyo. Para pantay ang pagkakaluto, siguraduhin lang na haluin itong mabuti at patuloy pa itong igisa-gisa ng 1 minuto. Pagkalagay nga ng chicken powder, igisa-gisa pa rin ulit ito ng 1 minuto. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa. Sarap na! Ilagay na itong natimplahan nating pampalapot. 3 lang ang pinaghalo-halong sangkap nito. Tubig, cornstarch, saka yung patis. Pagkahalo nga mabuti ng pampalapot, pwede na ilagay yung mga naunang napirito kanina. Pagkalagay nga ng mga nilagang itlog ng pugo, siguraduhin lang na halu-haluin itong mabuti. Pagka ganito ang pagkakaluto ng gulay, siguradong manamis-namis at malutong pa pagkakakainan. Mas masarap talaga. Yan o, nakaluto na tayo. O may na kayo mga na.